Ang batas ang tagapamagitan sa pagitan ng interes ng individual at interes ng lipunan. Kung puro individual lang ang pairalin, magiging makasarili at mawawala ang kaayusan. Kagaya ng lahat ng gustong kumita kahit makasama ka sa iba. No? Kahit makasama sa iba. So kung puro lipunan lang ang pairalin natin, mawawalan naman ang kalayaan ng tao, sobrang higpit ng gobyerno or diktatura kagaya ng nangyari noong 1970s. So, another halimbawa niyan, sa pribadong ari-arian versus pangkalahatang kapakinabangan. So, sa individual po, may karapatan sa lupa, sa lipunan, kailangan ng lupa para sa kalsada o ospital. Sa batas, anong gagawin ng batas diyan? Pinapayagan ang expropriation pero dapat may makatarungang kabayaran. Na? Kalayaan sa pananalita versus kapayapaan ng lipunan. Sa individual, may karapatan kang magsalita. No? Sa lipunan, hindi dapat gamitin ito para maghasik ng kaguluhan o paninira. Anong function of law diyan? Pinapayagan ang malayang pananalita, pero may pero ito, may limitasyon. May libel law o sedition law. Makukuha natin yan sa Sharia and law. So, sa negosyo versus protection sa mamimili. Individual, karapatan mong magtakda ng presyo sa paninda mo. Of course. Sa lipunan, kailangan abot kaya ang pagkain at gamot. Ano ang function of law dyan sa batas? Nagpapataw ng price control sa mga pangunahing bilihin. So, ang batas po ang naglagay na ganito ang gawin mo, ganito ang wag mong gawin. So, interes ng individual, pansarili, karapatan, kalayaan, kagustuhan. Interes ng lipunan, pangkalahatan, kapakanan, kaayusan, seguridad. Sa batas, the function of law, nagtatakda ng balansi para hindi maging sobrang makasarili ang tao at hindi rin maging mapanail ang gobyerno kundi magkaroon ng katarungan at kaayusan para sa lahat. Barakallahu bikum. Khulasatul kalam, 1 minute, tafaddalu. Ano yung nakuan nyo sa balanse? Pagbalanse ng batas, or the core understanding of law is that organized society in a manner that achieves these two objectives and reconciles them balancing. Tafaddalu.